2 buwan pagkatapos ng huling misyon, nakikinig ang secret agent na si Ethan sa isang classified message mula kay US President Erica tungkol sa entity. Ito ay isang self-aware rogue AI na may kakayahang tumagos sa cybersecurity at hulaan ang mga posibleng futures. Kasalukuyang sinisira ng entity ang digital na impormasyon sa buong mundo para ibaling ang sangkatauhan laban sa isa't isa. Naging inspirasyon pa ito sa isang kulto sa katapusan ng mundo na pabor sa pagkalipol ng tao, at ang kanilang mga panatiko ay nakapasok sa pinakamahalagang institusyon. Upang ihinto ang entity, dapat nilang mahanap ang source code nito, at ang tanging nakakaalam ng lokasyon nito ay si Gabriel, ngunit walang nakakaalam kung paano siya mahahanap. Si Ethan ay may isang susi na maaaring sirain ang entity, na ganap na bubura sa lahat ng cyberspace at magpapadala sa mundo sa isa pang digmaan. Nagtatago siya dahil natatakot siya na kapag nakuha ng gobyerno ang entity, baka gamitin nila ito laban sa ibang bansa. Hiniling ni Erica kay Ethan na sumuko bago masira ang sarili ng tape. Nang maglaon ay muling nagkita si Ethan sa kanyang matandang kaibigan na si Benji at magkasama silang pumunta sa isang lihim na silid sa isang subway tunnel kung saan naghihintay si Luther. Si Luther ay nakabuo ng isang espesyal na poison capsule virus na maaaring neutralisahin ang entity kapag isinama sa source code nito. Pero kailangan muna nilang hanapin si Gabriel. Sa isang kulungan ng Austrian, ang dating kasabwat ni Gabriel na si Paris ay ini-escort ng mga ahenteng sina Jasper at Theo. Biglang kinuha ng 2 gwardiya ang kanilang mga taser at inatake ang mga ahente na nagbabalak na patumbahin sila. Isang labanan ang naganap at sa lalong madaling panahon sumali ang Paris. Tinutulungan ang mga gwardiya na ibagsak ang mga ahente ng paisa-isa. Matapos ang maraming suntok at sipa, natambo si Jasper, ngunit inilabas ni Theo ang kanyang baril. Nagnakaw ng baril si Paris at sinubukan silang barilin, ngunit tumalon ang mga gwardiya sa harap niya at tinanggal ang kanilang mga maskara upang ipakita na sila Ethan at Benji. Naaalala ni Paris na iniligtas siya ni Ethan noong huling misyon, at pinakinggan ni Theo si Ethan nang ipaliwanag niya na wala ng panig, kailangan nilang magtulungan sa isang pandaigdigang usapin. Pumayag si Theo na huwag silang arestuhin at tinanong ni Ethan si Paris kung nasaan si Gabriel. Makalipas ang ilang gabi, pumasok si Ethan sa isang mahalagang party sa London. Nakita ng 2 ahente si Ethan at naghandang arestuhin siya, gayunpaman, nabangga sila ni Grace at ninakaw ang kanilang mga radyo at baril. Binato niya ng sandata si Ethan at pinanatili ang isa, kaya hindi may pagtanggol ng mga ahente ang kanilang mga sarili at madali silang natambo ng 2. Ipinaliwanag ni Grace na siya ay ipinadala upang hanapin siya ng direktor ng ahensya ni Ethan, ngunit inamin niyang sa tingin niya ay si Ethan lamang ang makakapagligtas sa mundo ngayon. Kaya gusto niyang tulungan siya sa halip na hulihin siya. Nang papalabas na sila ng silid, nagulat sila ng 2 lalaki at mabilis silang pinatahimik. Nang maglaon, nagising ang 2 na nakakulong sila sa isang silid na may mesa na puno ng mga tools sa pagpapahirap. Pumasok ang isang bantay at sinuntok si Ethan, ngunit sinabihan siyang huminto kay Gabriel, na nagsasabing papatayin niya si Luther kapag hindi ginawa ni Ethan ang hinihiling niya. Nais ni Gabriel na makahanap siya ng isang submarino na tinatawag na Sevastopol na hindi matukoy ng sonar. Maraming taon na ang nakalipas ang sistema nito ay sinabutahin ng isang virus na naging sanhi ng paglubog nito, at ang virus na iyon sa kalaunan ay naging entidad. Dahil ang submarino ay na-freeze sa ilalim ng dagat sa loob ng maraming taon, ang entity ay hindi maaaring mahak ito ngayon. Sa makatuwid, ang kopya ng virus na natitira sa system nito ay maaaring makuha at magamit bilang source code. Gayunpaman, ayaw ni Gabriel na ihinto ng source code ang entity, gusto niya itong kontrolin. Ang pinaka-nakakagulat na impormasyon ay ang virus na nagsimula sa lahat ay isang code na ninakaw ni Ethan para sa gobyerno upang iligtas ang kanyang asawa maraming taon na ang nakalipas. Kaya siya ang may pananagutan sa entity na umiiral ngayon. Nang mas titigan ni Gabriel si Ethan ay may napansin siyang kakaiba sa kanyang bibig. May mga peking ngipin pala siyang nagtatago ng lason. Kinagat ito ni Ethan at bumula ang bibig, kaya inutusan ni Gabriel ang kanyang mga tauhan na buhayin siya. Gayunpaman, inihayag ni Ethan na ang lason ay hindi totoo at mabilis na binugbog ang parehong mga gwardya. Habang kinukuha ni Grace ang mga susi mula sa kanila upang palayain ang sarili, dumating ang isa pang bantay at pinigilan siya ni Gabriel sa pagbaril, na nagpapaalala sa kanya na kailangan niya si Ethan ng buhay. Sinabi niya sa kanya na barilin si Grace sa halip at umalis. Nagising ang isa sa mga unang lalaki at muling sumama sa labanan, kaya nagtulungan sina Grace at Ethan upang labanan ang kanilang mga kaaway. Muntik nang mapatay si Grace, ngunit kinuha ni Ethan ang ilang mga kagamitan mula sa mesa at pinatay muna ang 2 lalaki sa medyo brutal na paraan. Tumatakbo si Gabriel sa mga corridors upang makatakas, ngunit na-corner siya ni Paris, Theo, at Benji. Gusto siyang barilin ni Paris. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Theo na kailangan nila siyang buhay. Pagkatapos ay tumakbo si Gabriel sa kabaligtaran habang sina Grace at Ethan ay sumama sa paghabol. Sa kasamaang palad, inilock ni Gabriel ang mga pinto sa likod niya at nakatakas. Sa isa pang silid, nakahanap si Ethan ng kakaibang kahon at ipinaliwanag ni Paris na ganoon ang pakikipag-ugnayan ni Gabriel sa entity. Hindi pinansin ang mga babala ni Paris, pumasok si Ethan sa kahon at ikinonekta ang kanyang isip sa device. Ang mga pagpigil ay malapit sa kanyang mga kamay at paa bago siya kausapin ng entity. Ito ay nagpapakita sa kanya ng maraming mga pangitain na sumasakit sa kanyang utak sa bawat pagkabigla, kabilang ang isang misteryosong vault. Gusto ng entity na buksan ni Ethan ang vault at ipasok ito sa loob. Kung hindi siya makikipagtulungan, kontrolin ng entity ang nuclear arsenal ng mundo sa loob ng 4 na araw at sisirain ang sangkatauhan. Ipinapakita rin ito sa kanya na malapit ng patayin ni Gabriel si Luther. Pagkatapos ay pinaalis ng entity si Ethan sa kahon. Desperado niyang isinulat ang lahat ng impormasyong nakuha niya sa panahon ng mga pangitain at sinabi sa kanyang koponan na hanapin ang mga coordinates sa lokasyon ng submarino bago siya magmadali, lumabas. Desperado na iligtas ang kanyang kaibigan. Samantala, nagising si Luther upang makita ang isang patay na nurse sa tabi ng kanyang kama. Nakulong na pala siya ni Gabriel sa kakaibang silid na may bomba. Ngunit ninakaw muna niya ang kapsula ng lason at pinatay ang babaeng inupahan niya para hindi siya makatulog. Sa oras na dumating si Ethan, 3 minuto na lang ang natitira. Ang bomba ay napakalakas na maaaring maalis nito ang buong lungsod, kaya dinisarmahan ito ni Luther upang mapigilan ang pagsabog. Ililigtas nito ang lungsod, ngunit papatayin siya nito at bubuho ang mga lagusan.
Habang nabigong buksan ang pinto, kapsula. Ayaw ni Ethan na iwanan ang kanyang kaibigan. Ngunit itinuro ni Luther na wala siyang pagpipilian at pinilit siyang umalis. Habang tumatakbo si Ethan sa mga lagusan, sumabog ang bomba sa likod niya at pinatay si Luther. Nang makarating si Ethan sa kalye, napapalibutan siya ni Jasper at ng kanyang mga tauhan na kumukuha ng susi sa kanya. Sa punong tanggapan, sinalubong si Ethan ni Director Kittredge, na ipinaalam sa kanya na ang entity ay nasira na sa ilang nuclear arsenal sa buong mundo. May meeting sila kasama ang buong board kasama si President Erica. Pagkatapos nilang suriin ang kasaysayan ng misyon ni Ethan, ipinaliwanag niya na kailangan niya ang susi at isang barko upang mahanap ang submarino. Nagsimula ang isang argumento dahil ayaw pa rin ng ahensya na sirain ang entity, kaya itinuro ni Ethan na wala silang pagpipilian ngayong ang mga sandatang nuclear ay nasa ilalim ng kontrol nito. Sa sandaling iyon ay tumunog ang alarma at nalaman nilang nawalan ng kontrol ang ibang bansa sa nuclear arsenal nito. Nagpasya si Erica na bigyan si Ethan ng 72 oras para lutasin ang issue o siya ang mananagot sa mangyayari. Bago siya umalis sakay ng helicopter, binigay sa kanya ang susi at isang misteryosong sober. Maya-maya sa Northern Pacific, isang eroplano ang umalis kay Ethan sakay ng isang carrier ship. Ibinigay niya ang sober sa Admiral, na binuksan ito upang matuklasan na ang mensahe ay isang petsa lamang. Ang Admiral ay dating naglilingkod kasama si Erica at kinikilala ang petsa bilang ang araw na parehong nawalan ng isang taong malapit sa kanila dahil walang awtoridad na magsasagawa ng panganib. Ang carrier ay naglalayag sa isang mahirap na lugar na maaaring magsimula ng digmaan, ngunit ang Admiral ay sumang-ayon na kumuha ng panganib na hindi kinuha ng kanyang mga nakatataas. Sinabi sa kanya ni Ethan ang tungkol sa SOSUS o Sound Surveillance System, na isang network ng mga acoustic undersea cable. Kung may mahalagang mangyari sa ilalim ng dagat saan man sa mundo, mahahanap ng SOSUS ang eksaktong lokasyon nito, dahil ang mga bangkay ng submarine crew ay narecover ng mga mangingisdang Inuit. Hulaan nila na ang istasyon ng SOSUS na nag-pick up sa aksidente ay ang nasa St. Matthew Island sa Bering Sea. Ang pagpunta roon ay maaaring mapanganib na magsimula ng isang digmaan sa Russia. Hindi banggitin na si Ethan ay kailangang makipagkita sa kanyang koponan sa eksaktong parehong lugar sa eksaktong parehong oras upang mailabas siya mula sa yelo. Ang Admiral ay may pag-aalinlangan ngunit wala silang mas magandang plano. Sa isla, nakilala ni Benji at ng team si William, na 30 taon nang namamahala sa istasyon ng SOSUS. Isa siyang maalamat na coder na sinubukang balaan ang mga tao tungkol sa entity sa loob ng maraming dekada, ngunit walang nakinig sa kanya. Nais silang tulungan ni William, gayunpaman. Ang kanyang bahay ay nilusob na ng mga mersenaryong Ruso na ngayon ay lumalabas sa pinagtataguan. Hinahanap din nila ang nawawalang submarine. Sinusubukan ni William na kumbinsihin ang lahat na wala siyang mga coordinate na kailangan nila. Nasa kanya ang mga disk na may impormasyon ngunit hindi ang mga makina upang basahin ang mga ito dahil kinuha ng mga nakatataas ang lahat upang pagtakpan ang paglubog ng submarino. Inaasahan pa rin ng mga Ruso na bubuo si William ng isang mambabasa at bibigyan siya ng isang oras. Sa isang helicopter, sinabihan si Ethan ng mga piloto na nakakakita sila ng mga barko ng Russia sa lugar at hindi pa nila natatanggap ang mga coordinate mula sa koponan. Kung lumipad sila ng matagal, mauubusan sila ng gasolina para bumalik, ngunit hiniling ni Ethan sa kanila ng 5 minuto. Sa sandaling iyon, lumipad ang 2 Russian jet sa harap nila bilang isang babala. Kaya nagpa siya si Ethan na tumalon sa nagyayelong tubig. Habang umaalis ang mga helicopter, biglang napalibutan si Ethan ng mga diver na nagdala sa kanya sa USS Ohio. Nakilala ni Ethan ang kapitan ng submarino at ibinigay sa kanya ang kwintas na ipinadala ng Admiral upang kumbinsihin siyang tumulong. Ipinaliwanag niya na naghihintay siya ng mga coordinate mula sa kanyang koponan at hiniling sa kapitan na itaas ang antena na maaaring ibigay ang kanilang lokasyon sa mga Ruso. Habang naghihintay sila, tumitingin sila sa radar para bantayan ang mga barko ng kalaban at napansin ni Ethan na isang Russian submarine ang nakarating sa isla 1 oras na ang nakalipas. Ipinakita ng crew kay Ethan ang isang espesyal na pressure suit na maaaring magdadala sa kanya sa malalim na kalaliman, bagamat inamin nilang hindi pa nila ito nasubak sa ibaba 300 talampakan. Upang makatipid ng hangin, kailangan niyang bumaba ng napakabilis na maaaring magresulta sa mga side effect tulad ng pagkalito sa isip, panginginig, at kahit na mga kumbulsyon. Mayroon siyang halos 20 minuto upang makarating sa silid ng decompression, kung hindi ay mamamatay siya. Nagsimulang mag-ehersisyo si Ethan upang makatulong sa kanyang paghinga at binalaan siya ng kapitan na gagamitin niya ang antena sa huling pagkakataon bago ito patayin. Pagbalik sa bahay, tinulungan ni Benji si William na buuin ang mambabasa. Habang ang lahat ay ginulo, inamin ni William na sinira niya ang disk na may mga coordinate, ngunit kabisado niya ang mga ito. Isinulat niya ang mga ito sa isang piraso ng papel at itinago ito sa kanyang relo, na pagkatapos ay maingat niyang ibinigay sa kanyang asawa habang pinapakain ang mga aso. Narinig ni Grace ang pag-uusap nila at nagboluntaryong tumulong. Sinundan ng isang mersenaryo ang mga babae sa kulungan ng aso. Hinampos siya ng asawa ni William ng pala at tumalon si Grace para labanan siya, dahilan para maputukan niya ang kanyang baril. Naririnig ito ng natitirang bahagi ng koponan at nakikita ito bilang isang senyales, kaya sinimulan din nilang labanan ang mga mersenaryo. Maraming suntok ang ipinagpapalit, maraming sandata ang nabaril, at sa pakikibaka ay hindi nila sinasadyang natamba ang ilang uling mula sa kalan na nagsindi sa bahay. Tuloy-tuloy lang ang laban ng lahat kaya sumugod si William sa radyo para ipadala ang mga coordinate. Kasabay nito sa submarino, si Ethan ay inatake ng isang tripulante na may kutsilyo. Nabahagi ng kulto ng entidad at ayaw itong matigil. Nagsimulang mag-away ang mga lalaki sa buong silid, sinira ang ilang piraso ng kagamitan habang sa wakas ay kinuha ng kapitan ang mga coordinate. Itinulak ni Ethan ang mukha ng lalaki sa isang rolling machine, ngunit nakuha pa rin ng lalaki ang kanyang kutsilyo para umatake muli. Nang sasaksakin na niya si Ethan, hinampes ng isa pang crew ang lalaki mula sa likuran para matambo siya. Sa bahay, ginagawa ni Theo at Paris ang halos lahat ng away. Sinubukan ni Benji na tumulong ngunit nahulog ang isang bookshelf sa kanya at sa mersenaryong pinuno. Nahuli si Paris, kaya tinamaan niya ang lalaki upang pilitin itong barilin at tinamaan ng mga bala ang kanyang kasamahan. Pinalaya nito si Theo, na nagpaputok sa kalaban ng Paris bilang kapalit. Nang mapagpanto ng mga mersenaryong Ruso na ipinapadala ni William ang mga coordinate, nagpa siya silang tumakas at hayaan ang kanilang submarino na kunin ang transmission.
Si William at ang koponan ay namamahala na umalis sa gusali bago ito gumuho. Umalis si Grace kasama ang asawa ni William, na nagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng sleigh at ang mga salita para gabayan ang mga aso para may hatid niya ang lahat ng kagamitan sa pressure chamber para makilala si Ethan. Sa submarino sinabi ng kapitan kay Ethan na ang mga coordinate ay matatagpuan malapit sa Africa. Sa tingin ni Ethan ay hindi iyon makatwiran at hinahanap niya ang eksaktong kabaligtaran na punto, na nagmamarka ng isang lugar na malapit sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Pina-atras sila ni William para linlangin ang mga Ruso. Sa pag-alis ng submarino, napansin nilang sinusundan sila ng mga Ruso. Sa sandaling maabot ng submarino ang lugar mula sa mga coordinate, nababagay si Ethan at ipinaalala sa kanya ng crew ang limitadong oras na kailangan niyang gawin ito para makatulong sa pressure. Napuno ng tubig ang chamber bago buksan ni Ethan ang pinto. Nahihilo siya saglit bago siya tumalon at nagsimulang lumangoy ng mabilis hanggat maaari. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang submarine ng Russia at halos tamaan siya, ngunit si Ethan ay nananatiling nakatago sa gilid nito at namamahala upang magpatuloy ng hindi natukoy. Gamit ang ilang flare, hinanap ni Ethan ang lugar hanggang sa matagpuan niya ang Sevastopol. Pagpasok niya sa loob, agad ding pumapasok ang tubig at ang bigat ay nagiging dahilan ng paggalaw ng submarino. Ikinonekta ni Ethan ang isang device sa generator para maibalik ang kuryente at tuklasin ang maraming katawan na hindi sinipsip ng lumubog ang submarino. Sa susunod na silid ay nakakita siya ng isang grupo ng mga torpedo, kaya kailangan niyang maglakad ng maingat upang maiwasan ang pag-activate ng mga ito. Ito ay mas mahirap kaysa sa nararapat dahil ang submarino ay patuloy na gumugulong, salamat sa tubig na bumabaha dito. Sa kalaunan ay natagpuan ni Ethan ang silid ng system at binuksan ang hatch ng computer gamit ang espesyal na susi na nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang hard drive. Habang nagsisimula siyang bumalik, napagtanto niya na ang submarino ay ganap na tumagilid at lulubog ng mas malalim anumang segundo. Kailangan niyang lumangoy ng maingat upang makaiwas sa mga torpedo na patuloy din sa pag-ikot. Hinaharangan ng isa sa kanila ang pinto, kaya kailangang tumakas si Ethan sa torpedo tube. Habang lumalangoy siya patungo sa tubo, ang mga torpedo ay gumulong malapit sa kanya at halos mabitag siya, ngunit mabuti na lang ay nakalabas siya ng may kaunting pagpupumiglas. Kailangan niya ng kaunting pagsisikap ngunit nagawa ni Ethan na buksan din ang hatch ng tubo, ngunit may torpedo sa loob. Binuksan niya ang susunod na hatch at nakitang libre ito. Ngunit nang subukan niyang gumapang dito ay natuklasan niyang hindi kasya ang kanyang suit. Walang ibang pagpipilian si Ethan kundi ang kunin ito, na iniiwan ang kanyang balat sa nagyayelong tubig. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumaha din ang tubo. Ngunit si Ethan ay tumulak at nakalabas kaagad bago bumagsak ang submarino. Naipit ang helmet ni Ethan sa gilid ng submarino, kaya wala siyang choice kundi bitawan din ito. Ang submarino ay lumubog sa kailaliman at si Ethan ay kailangang lumangoy sa kanyang shorts na may hard drive na nakasabit sa kanyang leeg. Kahit anong hirap niyang lumangoy, hindi umaakyat si Ethan. Hindi makayanan ng kanyang katawan ang kakulangan ng hangin at ang temperatura, kaya kumukulot ito sa sobrang sakit. Sa sandaling iyon ay natagpuan siya ni Grace, na humila sa kanya palabas ng tubig. Nagkapor siya at inilagay siya sa pressure chamber para buhayin siya. Ilang sandali pa sa eroplano, sinabi ni Ethan kay William na naaalala niya siya mula sa isang lumang misyon. Pakiramdam ni Ethan ay responsable si William sa paglipat sa Arctic, ngunit nagpapasalamat si William dahil ang bagong trabahong ito ay nagbigay daan sa kanya upang makilala ang kanyang asawa. Tinatalakay ng koponan ang plano ng entidad at napagpasyahan na dapat itong magkaroon ng isang lugar upang itago bago ilunsad ang nuclear attack. Iniisip ni William na ang pinakaligtas na lugar ay ang Doomsday Vault, isang nangungunang sikreto, ganap na protektado, solar-powered data server. Napagtanto ni Ethan na iyon ang lugar na ipinakita sa kanya ng entidad sa mga pangitain at nahulaan na dapat ay naroon na si Gabriel. Kailangan nilang makuha ang lason na kapsula ni Luther mula sa kanya upang pagsamahin ito sa source code. Pagkatapos ay pipilitin ng combo na iyon ang entity na magpasok ng isang 5D optical data drive at makuha ito doon. Gayunpaman, dapat nilang bunutin ang data drive sa eksaktong segundo upang hindi makatakas ang entity ngunit upang maiwasan din ito sa paglulunsad ng nuclear attack. Una, kailangan nilang hayaan ang entity na makapasok sa vault, kaya kailangan nilang ibigay ang hard drive kay Gabriel para hayaan siyang gawin ang kombinasyon at pigilan siya sa huling segundo. Sa Africa, ang koponan ay tumatawid sa ilang lagusan hanggang sa matagpuan nila ang silid na may vault. Pinatago ni Ethan ang iba at nagpatuloy na mag-isa hanggang sa makakita siya ng nuclear bomb. Si Gabriel ay lumabas at tuwang-tuwa, kaya si Ethan ay nagkunwaring galit na ibigay sa kanya ang hard drive. Ang sandali ay naputol ni Jasper, na sinurpresa si Gabriel ng baril mula sa likuran. Isang grupo ng mga ahente ang lumabas mula sa pagtatago, na nagpapakitang nakuha rin nila ang koponan. Napapaligiran na rin ang assistant ni Gabriel, kaya't inactivate niya ang bomba na sasabog sa loob ng 20 minuto. Dumating na rin si Kitch Erich at hinihiling niyang malaman kung paano gamitin ang hard drive para kontrolin ang entity. Napansin ni Ethan na may gumagalaw sa anino at biglang sumigaw ng utos si Gabriel. Nagpaputok ang kanyang mga tauhan at nagkaroon ng barilan, kung saan ang mga tao mula sa lahat ng panig ay tumatakbo upang magtago. Si Gabriel ay nagmamadaling sumakay sa kanyang jeep at nagawang itaboy ang kapsula ng lason habang iniiwas ang mga bala na dumarating sa kanya. Nagmamadaling sumakay si Ethan sa isa pang jeep para habulin siya at ganoon din ang ginawa ni Kittredge at Jasper. Habang tumatakbo ang mga sasakyan sa mga lagusan, tinutulak ang jeep ni Ethan hanggang sa mabangga siya. Sa kabutihang palad ay hindi siya nasaktan at patuloy na tumatakbo hanggang sa matagpuan niya si Gabriel na nakatakas sa isang biplane. Sisuko na si Ethan nang makita niyang paalis na rin ang katulong sakay ng eroplano, kaya humawak siya sa isang metal bar para sumama. Pagkatapos ay umakyat siya hanggang sa makarating siya sa upuan ng piloto at sinuntok ang katulong para matambash siya. Nagsimulang bumagsak at gumulong ang eroplano, kaya bumaba ang katawan ng katulong nang tanggalin ni Ethan ang seatbelt. Pagkatapos ay kinuha ni Ethan ang kontrol sa eroplano at hinabol si Gabriel. Ang kanilang mga eroplano ay nagtama sa isa't isa ng ilang beses, na nagdulot ng ilang pinsala sa proseso. Bumalik sa kuweba, isiniwalat ni Benji na siya ay binari. Nagboluntaryo si William na i-disarm ang bomba, kaya ang kanyang asawa at si Theo ay nanatili sa kanya habang dinadala ni Paris at Grace si Benji sa server room.
Iniisip ni William na maaaring hindi sila makakarating ngunit sa lalong madaling panahon na diskubre na may ilang mga cable na maaari niyang putulin upang gawing mas maliit ang pagsabog at bigyan sila ng isang maikling bintana upang makatakas. Pagdating sa loob, napagtanto ni Benji na bumabagsak na ang kanyang baga, kaya't binigyan niya si Paris ng ilang tagubilin na gumawa ng improvised operation sa kanya. Napakasakit ng proseso ngunit hindi nito napigilan si Benji na gabayan si Paris dito at sabihin kay Grace kung paano ay activate ang server. Sa kabutihang palad, ang dalawang babae ay ganap na sumusunod sa kanyang patnubay, kaya't gumaling ang baga ni Benji at binuksan ni Grace ang linya ng server para makapasok ang entity. Kinokonekta rin niya ang data drive, kaya ngayon ay kailangan na lamang nilang hintayin ang kanilang kaibigan na maibalik ang lason. Sa himpapawid, magkahiwalay na ang eroplano ni Ethan. Kaya tumalon siya at lumapag sa eroplano ni Gabriel bago pa man bumagsak at bumagsak ang isa pa. Sinimulan ni Gabriel na gawin ang lahat ng uri ng mga nakatutuwang trick, umaasang itapon si Ethan. Gayunpaman, palaging nakakahanap si Ethan ng isang bagong lugar na makakapitan at nagtatago sa ilalim ng pakpak na ginagawang isipin ni Gabriel na siya ay bumagsak. Nang magsimulang magpilot muli si Gabriel, lumapit si Ethan para suntukin siya. Sa kasamaang palad ay hindi siya nito natamba at nagsimula na naman si Gabriel na gumawa ng mga nakakalokong trick. Habang hawak ni Ethan ang seatbelt, nagsimulang mabaygo ang propeller at napilitang lumipad ng normal si Gabriel. Pagkatapos ay sinubukan niyang saksakin si Ethan. Naginamit ang pagkakataong mabali ang kanyang braso at nakawin ang kapsula ng lason bago muling sinuntok si Gabriel. Tinanggal din niya ang seatbelt, kaya pag-ikot ng eroplano ay nahulog si Gabriel. Itinulak ng hangin ang kanyang singit sa gilid ng eroplano at tumama ang kanyang ulo sa metal, na agad siyang ikinamatay. Pagkatapos ay sinubukan ni Ethan na mabawi ang kontrol sa eroplano. Gayunpaman ang propeller ay nasunog. Tumalon siya gamit ang parachute, para lang masunog din ito. Sa sobrang bilis ng pagbagsak niya, nagawang ipasok ni Ethan ang poison pill sa hard drive habang tinatanggal ni Grace ang 5D data drive at pinutol ni William ang mga cable sa bomba. Ang kapangyarihan ay napupunta sa buong mundo at ang mga sandatang nuclear ay tumigil. Tumitig si Grace sa data drive na kumikinang at napagtanto na gumana ang plano. Sumama sa kanila si William at ang iba pa, na nagpapatunay na nalampasan nila ang bomba at kaunti lang ang pinsala. Hindi nagtagal ay bumalik ang kapangyarihan at nakatanggap si Erica ng isang tawag na nagkukumpirma na wala na ang entity. Sa mga bundok, ligtas na nakarating si Ethan. Salamat sa isang backup na parachute. Nakarinig siya ng boses sa hard drive at napagtanto niyang si Luther ang nagpapadala sa kanya ng huling polem. Ang mensaheng ito ay idinisenyo upang sirain ang sarili, kaya sa oras na mahanap ni Kittredge at Jasper si Ethan, ang hard drive at ang kapsula ng lason ay ganap na walang silbi. Si Kittredge ay bigo ngunit talagang binabati ni Jasper si Ethan para sa kanyang tagumpay. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita ang team kay Ethan at binigay sa kanya ni Grace ang data drive kasama ang entity. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang grupo.